Mahaba-haba na rin ang panahon na pinag-uusapan ang Bibas family na dinukot ng Hamas noong October 7, 2023. Marami ng mga bihag ang napakawalan ng Israel. Ganon din ang Hamas. Meron itong pinakawalan pero kakaunti lamang at hindi pa kumpleto. Matagal nang hinihiling ng Israel sa Hamas na pakawalan na ang Bibas family sapagkat napakahirap daw ng sitwasyon nito lalong-lalo na't may dalawa itong paslit at nasa kamay ng mga captors. Maraming mga dahilan ang Hamas kung bakit hindi nila ito maibigay sa Israel. Hanggang sa kahapon, kinumpirma na ng The Times of Israel na sinabi ng Hamas na wala na palang buhay si Sherry Bibas at ang dalawang anak nito. Ito ay isang kalunos-lunos na balita. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta na kayo? Ngayon ay February 19, 2025. Isang napakainit na balita ang ating ihahatid sa inyo at ito ay tungkol sa matagal nang hinihingi ng Israel na mga bihag na dapat palayain ng Hamas. Ito ay ang Sherry Bibas family. Marahil ay isa ka sa mga sumusubaybay sa pangyayari sa pagitan ng Israel at ng Hamas buhat pa noong October 7, 2023. Atin itong tinutukan hanggang sa panahong ito na nagkaroon ng ceasefire ang Israel at Hamas at dumating pa sa punto na nagpapakawala sila ng kani-kanilang mga bihag. Nangako ang Israel na magpapakawala ng 1,904 na mga Palestinian prisoners sa loob ng Phase 1 ng agreement ng Israel at ng Hamas. At ganun din ang Hamas, nangako na magpapakawala ng 33 na mga bihag at ito ay gagawin sa first phase ng agreement ng magkabilang panig. Pero sa likod ng mga pangako ng Hamas, marami rito ay hindi natupad. Gaya ng mga buhay na mga hostage na hinihingi ng Israel, yun pala ay wala na at ito ay inamin pa mismo ng Hamas. Isa sa mga hinihingi ng Israel, hindi naman ibig sabihin ng iba ay hindi importante. Of course, importante lahat ng mga bihag pero isa sa mga nais na maunang pakawalan ng Israel ay ang Bibas family. Sapagat hindi madali ang sitwasyon ni Sherry Bibas, lalong-lalo na't meron itong dalawang paslit, nagngangalang Kefer Bibas at Ariel Bibas. Ito ang mga pinakabatang bihag ng Hamas. Itong si Ariel Bibas ay 4 years old lamang, samantalang itong si Kefer Bibas ay 9 months. Can you imagine mga kaibigan, 9 months? Marami ng mga pagkakataon na ang Hamas ay nagpakawala ng mga bihag. Marami rin silang mga reasons kung bakit hindi nila pinapalaya ang Sherry Bibas family. Hanggang sa kahapon mga kaibigan, February 18, 2025, umami na ang Hamas na ang Sherry Bibas family ay wala na palang buhay. Kinumpirma ito ng Sky News na sinabi ng Hamas negotiator na si Khalil Al-Haya na ang mga katawan ni Sherry Bibas at ang dalawang anak ay ibibigay na sa Israel ngayong darating na Sabado. Tahasang sinabi ng Hamas at inamin na ang mga nabanggit na mga pangalan ay wala ng buhay at katawan na lamang ang kanilang ibibigay. Pero alam nyo ba mga kaibigan, ang pinagbintangan ng Hamas kung sino ang may kagagawan sa pagkasawi ni Sherry Bibas at ang kanyang dalawang anak? Ayon sa Hamas, nasawi raw ito dahil sa mga airstrike ng Israel. At of course, ang balitang ito ay nakarating na sa pamunuan ng Israel. Galit na galit ang Israel at hindi nila kinumpirma
hindi nila tinanggap ang bintang ng Hamas na sila raw ang dahilan kung bakit nasawi si Sherry Bibas at ang dalawang anak nito. Ang asawa naman ni Sherry Bibas na nagngangalang Yardin Bibas ay napalaya na nitong buwan din noong mga nakaraang pagpapalaya ng mga bihag. Marahil ay maitatanong mo kung ano ang sagot ng Israel sa bintang ng Hamas na ang kanilang airstrike ang dahilan kung bakit nasawi si Sherry Bibas at ang kanyang dalawang anak. Sumagot ang Israel. Ayon sa pamunuan ng Israel mga kaibigan, ang ceasefire deal sa pagitan ng Israel at ng Hamas ay napakalaki ng possibility na ito ay mag-collapse. Maliban dito ay wala pang karagdagang sinabi ang Israel maliban sa mga katagang magkukulaps ang ceasefire ng Israel at ng Hamas. Ang 6 na tao na inyong nakikita sa larawang iyan ay mga tao na kinumpirma ng Hamas na kanilang palalayain ngayong parating na Sabado, February 22, 2025. Yan ay mga buhay. Hindi na isinali si Sherry Bibas sapagat wala na nga itong buhay at katawan na lamang ang kanilang ibibigay. And of course mga kaibigan, imagine nyo na lang ang madarama ng pamilyang Bibas na nasa Israel na matagal nang umaasa na kanilang muling mayayakap ng buhay pa ang kanilang mga mahal sa buhay at kahapon nga lang ibinalita at kinumpirma ng Hamas na ito ay wala na. Dagdag pa ng tagapagsalita ng Hamas mga kaibigan, hindi raw sana 6 ang kanilang pakakawalan kundi 3 lamang dahil yun daw ang napagkasunduan sa first phase ng kanilang agreement. Pero dahil daw sa mga request ng Israel at ng request ng presidente ng Estados Unidos na si Donald Trump ay pinagbigyan daw ito ng Hamas. Yan ang sabi ng Hamas kaya nagdagdag sila ng 3 pang mga bihag. Kaya magiging 6 ang kanilang pakakawalan ngayong Sabado. By the way mga kaibigan, kakapasok lang na balita. Sa halip na February 22, ibibigay ng Hamas ang mga katawan ng Bibas family. Pinaagahan ito ng Hamas. Gagawin na raw ito ngayong Huwebes, February 20. Nang makita ng mga Hudyo ang pangalan ng kanilang kaanak na palalayain ng Hamas, ayon sa kanila ay nakahinga raw sila ng maluwag. Laking pasasalamat nila at ilang araw na lamang ay kanilang muling mayayakap ang kanilang mahal sa buhay. Narito ang mga pangalan ng palalayain ng Hamas. Isinapubliko na. Ito ay sina Omer Shem Tov, Tal Shuham, Elia Cohen, Abera Mengistu, Hisham Al-Sayed, Omer Winkert. Mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa balitang ito at sa mga sinabi at pag-amin ng Hamas? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section. At mga kaibigan, antabayanan lamang ang mga susunod at pinakabagong kaganapan sa pagitan ng Israel at ng Hamas sa Middle East at sa ibang panig ng mundo. Dito lang sa Usapang Banal. Kaya para maging updated ka, isubscribe mo na rin ang napakaliit nating channel na ito. At hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.